Dito tayo kay Mike Abe. Naku, mga kababayan, ano ba yan kay Mike Abe? Mga kababayan, alam nyo, naaawa ako kay Mike Abe. Sa totoo lang. Mabait na tao si Mike Abe, pero palaban. Oo. Alam nyo ba, mga kababayan, binatikos po ngayon si Mike Abe ng mga DDS. Kasi, sa mga, alam ko, bayarin ng kuryente ngayong buwan na to. Di ba? Ngayong mga petsa na to, bayarin na ng kuryente. Tanungin ko kayo, yun bang kuryente ninyo, mababa na ba? Yun bang mga kuryente ninyo ay hindi ba mataas? Nagbago na ba ang presyo? Kasi kung nagbago, mga kababayan, mag-comment kayo. Pero kung hindi, talagang magalit kayo. Kasi bakit? Pakinggan po natin ang reaksyon ni Mike Abe na ang dapat talaga sisihin dito ay si Pangulong Duterte. Bakit? Mga kababayan, meron kasing panukalang batas na ipinasa ni Digong noong siya pa ang presidente ng 51 years. Ano nga ba ang panukalang batas nito? Ito po ang Republic Act 11552 na kung saan ay nangangahulugan ito na pagdagdag singil sa Meralco sa bawat bahay na gumagamit ng kuryente. Kaya po mga kababayan, nagugulat kayo na ang distribution ninyo sa Meralco ay umabot ng libo-libo. Kita nyo mga kababayan? Dati, ang Meralco bill ko ay 8,000. Ang distribution ko, 1,200. Ngayon, month na to, ang Meralco bill ko ay umabot po ng 10,000. Ito po yan na mga kababayan. Ang Meralco bill ko, ayan na, pakita ko sa inyo. Umabot po siya ng 10,000. Ngayong month lang to ha, mga kababayan, 10,000 po yan. Magkano po ang distribution ko? Pakita ko sa inyo ha. Makita ninyo, ang distribution bill ko ay 1,600. Ayan, distribution. Meralco, 1,600. Dapat ang bayarin ko ay 5,900 lang. Nadagdagan ng distribution na 1,600, kaya tumaas. Tapos may tax pa, may mga losses pa, kaya umabot siya ng 10,000. Ngayon, sa mga kababayan natin na nagrireklamo kung bakit ang taas ng kuryente nyo, dahil po yan sa tinatawag nilang sa generation, yan lang po dapat ang babayaran natin. Ang generation ko kasi is 5,900. Ang transmission ko 800. Ang system loss ko 500. Ang distribution ko sa Meralco 1,600. So nagtaka ako, bakit ako nagkaroon ng distribution sa Meralco? Hindi naman ako shareholder. Para saan itong distribution na to? Una, kung ang distribution na to ay para sa mga poste na natumba, sa mga wire na naputol, wala naman pong natumba at naputol na mga wire dito sa lugar namin. Pangalawa, bukod sa distribution, meron akong government tax na 900, meron akong universal charge na 200, at meron akong renewable na 131. Tapos may lifeline pa na 6 pesos. Ngayon, kung imagine natin, sabihin natin na ang mga consumer ng Meralco sa Pilipinas ay mahigit 5 million family ang nagkukonsume ng Meralco. Biruin mo, singilin mo yung 6 pesos sa 5 million, magkano na? E paano pa tong 1,600 na distribution sa 5 million ka mga customer? Putang ina, bilyon-bilyon, trilyon ang kikitain nila kung bawat bahay ay 1,600 ang distribution mo. So sino nga ba ang sisihin natin? Kaya mga kababayan, pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Mike Abe na kung saan galit na galit ang mga DDS. Ito po. Grabe itong mataas na ating bayarin sa elektrisidad. Pero alam ba ninyo, meron palang batas na pinagtibay si dating Pangulong Duterte noong Mayo 2021 pa. Yung tinatawag na Republic Act 11552. Ayan. Ano bang ibig sabihin nun? Extended Electricity. Ayan, no? Lifeline rate para ho sa mga household. Ayan. Natatagal. Yung sinasabi niyang lifeline rate
Sa akin po kasi 6.5 pesos yan. Imagine ninyo, kung lahat ng Pilipinong nakakunik sa Meralco ay umabot ng 5 million, i-times mo yung 6.5 pesos sa 5 million. Monthly, magkano ang kikitain ng Meralco? Imagine. Bukod dyan sa lifeline na yan, meron pang distribution na nagtataka ako, saan ba napunta yung distribution na 1.6 na yan? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kapag kang ang Meralco bill mo ay tumungtong ng 5,000, automatic 1,000 ang distribution mo. Kaya ako po'y nagtataka, saan po mapupunta yung 1,000 plus na distribution na yan at yung lifeline? Eto. Kaya mga kababayan, ang sisihin natin dito si Digong, ilang taon ba magtagal ang pagsingil ng Meralco ng 6 pesos 0.5 centavos? 51 years. Mga kababayan. Monthly silang maningil. 51 years. At yan po'y inaprubahan ni Digong. Continue. Hanggang 2051. So 50 taon ang sakop ng Republic Act 11552 na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. Ayan po ang dahilan kung bakit tumataas yung ating mga bayarin sa elektrisidad. Ipinapasa sa household yung mga nagagamit ng iba. Kita ang Meralco rito pero wala. Halimbawa, sa mga squatter area, may mga nagkukunik dyan ng mga jumper. Yung mga jumper dyan, tayo ang nagbabayad. Yung mga nagnanakaw ng kuryente, sa taong bayan na nagbabayad ng tama, doon nila ichina-charge. Yung mga hindi na ibigay na bayad, halimbawa, sa squatter area, mga 1,000 kapamilya ang naka-jumper. Kanino isisingil? Sa atin. Yan po yung tinatawag na lifeline na 6.5 pesos per month. Kung 5 million katao yan, i-times mo sa 6.5 centavos, 6 pesos and 50 centavos, di putang ina, laki. Lang magawa kasi yung batas pinirmahan. Sino ngayon may kasalanan? Alam na ninyo kung ano ang problema. Diba? Na, mapapasayaw na lang tayo nito. Grabe itong mataas na ating bayarin sa elektrisidad. Dapat pala nito mga kababayan, mag-jumper na lang din tayo eh. Bakit? Nagbabayad naman tayo, hindi naman tayo nagja-jumper. Di mag-jumper na lang din tayo. Pero alam ba ninyo, meron palang batas na pinagtibay si dating Pangulong Duterte noong Mayo 2021 pa. Yung tinatawag na Republic Act 11552. Ano bang ibig sabihin nun? Extended electricity. Ayan, no? Lifeline rate para ho sa mga household. Natatagal hanggang 2051. So, 50 taon ang sakop ng Republic Act 11552 na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. Ayan po ang dahilan kung bakit tumataas yung ating mga bayarin sa elektrisidad. Ipinapasa sa household yung mga nagagamit ng iba. Kita ang Meralco rito pero wala silang magawa kasi yung batas pinirmahan. Sino ngayon may kasalanan? Si Digong. Alam ninyo kung ano ang problema. Tapos ngayon magrereklamo si Marcoleta bakit ang taas ng kuryente. Bakit siya sumuporta kay Duterte? 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, tiis-tiisin ko to 1 taon. Next year mag-solar na ako. 'Di ba? Kasi alam niyo kung bakit. Mas maganda solar eh. Bakit? Kukunik ka sa Meralco. Pag may solar ka,
ang babayaran mo sa Meralco, kung halimbawa ngayon 10,000 ang monthly mo. Pag may solar ka na, ang babayaran mo na sa 100, 200 pesos na lang sa Meralco. Kasi ang Meralco, kumbaga, yan na yung battery mo. Yun na yung starter mo. Kumbaga, sa kalan, yan na yung lighter mo. Sisindihan mo ng lighter para umapo yung kalan. So, ibig sabihin, nakakunik ka pa rin sa Meralco, pero yung solar na ang gumagamit. So, imagine ha, sa 10,000 pesos, 200 to 300 pesos na lang ang babayaran mo sa isang taon, sa isang buwan. So, sa madaling salita, much better mag-solar na lang talaga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito isipin, ilagay nyo sa mindset nyo lagi. Kent, ang mahal kasi ng solar. Bakit? Kasi kung magpa-solar ako, halimbawa 100,000, 200,000, huhulugan ko yan buwan-buwan. Isipin mo, naghuhulog ka, sa'yo na. Kaysa naman sa naghuhulog ka sa Meralco, hindi naman mapapasayo, para ka lang nangupahan. Mas maganda yung solar kung halimbawa kontrata mo 12 months to 24 months to pay, 2 years. At least pag natapos mo yun, sa'yo na. Wala ka nang babayaran after 2 years. Itong Meralco, mamatay ka na lang, nandyan pa rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, halimbawa, kalahating milyon yung solar. At least, yung kalahating milyon, kung babayaran mo sa loob ng 2 taon, pagkatapos ng 2 taon, sa'yo na lahat yun. Kung dito ka sa Meralco, matapos na lang yung 2 taon mo, andyan pa rin, bayad ka pa rin ng bayad. Imaginein mo yun, 2 taon, monthly kang magbabayad ng 10,000 o 10,000 times 2 years. Yeah? Tapos, Diyos ko mga kababayan, imagine, yung solar panghabang buhay na yun. O yung Meralco, hindi. Para ka lang nangupahan. Biruin mo, nangupahan ka ng kuryente. Di ba mga kababayan? Kaya yun, tiisin nyo na lang yung mahal, at least sa inyo na. Di ba? Kaysa naman, Diyos ko, sabihin mo, napakalaki naman, Ken, pugastos ako ng 500,000. At least pag natapos yung 500,000, sa'yo ni. Di ba? My house is solar powered. I only pay 700 plus monthly. O, di ba? O, sa Meralco, kasi actually, katulad niyan, ulan-ulan ngayon. Siyempre, hahatak ka pa rin sa Meralco. Pero at least, di ba, mga kababayan, 450k in Siargao Island. O, di ba? Kasi kaya nga ako mga kababayan, mag-iipon talaga ako. Kasi bakit? Pwede ka naman magpakunik dyan. Halimbawa, 3 panel lang muna, 3, 4 na panel lang muna, ilang kilowatts yan. At least sa'yo na yan. Kung nakakunik ka man sa Meralco, at least, pitik-pitik na lang. Kasi nga, sa ginawa ni Digong, mga kababayan, talagang napapahamak ang bansa. Kaya hindi nag-iisip. Wala kasing paki si Digong mga kababayan. Kasi bakit? Wala naman silang problema sa ganyan. Marami silang pera Kent said it only expired in 10 years. Hindi naman siguro, Ma'am Florifin, depende pa din yan. Sa yung 10 years na sinasabing solar, hindi naman, linisin mo lang. Oo. Kasi kaya nai-expired siya ng 10 years kasi nga, siguro mabilis madumi yung panel, yung sa taas niya, linisin. Oo, kaya yung iba nga, kaya nga 'di ba inaakyat, pinapahira ng para hindi siya mabilis lumabo. Nasa sayo after 10 years, palitan mo lang naman ng palitan mo lang naman ng blade yun yung panel panel lang naman papalitan mo doon. At least 10 years. Imagine, katagal-tagal niyan, 'di ba? 'Di ba? 12,400 monthly, ngayon 550 na lang, 'di ba? Kaya nga 'yan talaga mga kababayan. So 'yan ang solusyon.